Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Yes, the Lord is good. Napakabuti po ng ating Panginoon. At tayo po hindi niya pinababayaan. Nagpapatuloy po tayo mga kapatid sa atin pong sa binigay na mensahe ng Panginoon sa atin. We are more than conquerors in Christ. At habang tinatalakay po natin itong mensahe na ito mga kapatid, magiging kaugalian po natin bago po tayo mag-start, ay i-chant natin yung buod ng gustong ipakita at gustong iparanas sa atin ng Panginoon. Hindi lang sa ating individual na kalagayan, bilang mga mananampalataya, bilang mga hinirang ng Diyos. Gayon din, gusto niyang iparanas corporately, ibig sabihin, sa iglesia mismo. Isa yung paraan ng Panginoon para pasiglahin, i-edify, pasiglahin ang pananambahan para sa Kanya. Before we start, we will chant, "We are more than conquerors in Christ." 1, 2, 3. We are more than conquerors in Christ. At palagi na natin sinasabi, when we say that, when we speak about mga kapatid, you must be so confident, you must be so convinced that it is really true in you. Okay? Sino dito ang ayaw maging conqueror? Sino dito ang ayaw maging victors? That is the reason, mga kapatid, bakit hinirang ka ng Panginoon. Para gawin kang matagumpay, hindi yung tagumpay na sinasabi ng ilan na marami kang pera, magandang bahay mo, magaganda ang mga sasakyan mo, famous ka, may katungkulan ka sa gobyerno. Hindi yung katagumpayan na pinag-uusapan natin dito. Okay? Ang katagumpayan na pinag-uusapan dito, you are conquering, mga kapatid, all the circumstances. Kasi ang mundo, mga kapatid, hanggang hindi ito nire-renew ng Panginoon, ito is pag-aaralan natin mamaya, hanggang hindi ito binabago ng Panginoon, nananatili itong battlefield. Okay? Listen very carefully. Baka akala natin kasi bed of process ang pagiging Kristiyano. Ang mundo, hanggang hindi ito nagiging new earth, new heaven, new earth, na pinapangako ng Panginoon, nananatili itong battlefield. There will be many struggles, many temptations, many battles na susuungin natin. Pero sabi ng awitin kanina, the battle belongs to the Lord. He is the one who is fighting our battle. Okay? Ang lahat ng labanan ay siya. Sinasama niya tayo, kinakasangkapan niya tayo, mga kapatid, pero siya mismo ang nakikipaglaban para sa atin. Okay? At yun ang sinasabi natin katagumpayan. We are conquering all those circumstances, struggles, problems, even temptations. Listen very carefully, my dear brethren. Ang isang pananagumpay na dapat ay nagmamanifest sa iyo, nagiging evidence sa buhay mo mga kapatid, ay ang pananagumpay patungkol sa mga tukso ng buhay. Okay? Baka akala natin, haya-hayo, nagagawa natin yung gusto natin gawin. No. We are not elected to do what we want to do. Gawin ko anong gusto natin gawin. Kasi akala natin yung mga gusto natin gawin, yun ang nagpapaligaya sa atin. O magpapaligaya sa atin. No. Hindi ganun ang plano ng Lord. Ginagawa ng Lord sa atin, sa mga hinirang niya, ang gusto niyang gawin sa atin. Sapagkat alam niya kung ano ang magiging kaligayahan natin at kung paano tayo liligaya. Sapagkat siya ang may lalang. Siya ang may akdanon. Kaya dinadala niya tayo, unti-unti, sa ruta ng buhay, pabalik doon sa joy, kaligayahan, sa piling niya, sa bandang huli. Kaya sa mga elect, mga kapatid,
Tandaan mo, kasi i-assess mo ang buhay mo. Nagagawa mo ba ang gusto mo? Ikaw ba nagdidesisyon? May pananambahan, hindi ko mananambahan, pupunta ka sa mga bagay na leisure mo, pleasures sa'yo. Ginagawa mo bang gusto mo? Oo, nangyayari sa'yo kung ano ang gusto ng Panginoon. Okay? So, yun ang mga battles natin. Doon tayo nagiging victorious, mga kapatid. Okay. Sige. Ito, isa to sa babawasan natin, mga kapatid. Pag inayos na natin yung, hindi ko maiwasan na magkaroon ng mga springboards and prelude. Pero sa mga susunod, mag-i-stick tayo doon sa mensahe ng Panginoon. Ako din po, mga kapatid, magkakaroon ng struggle sa kung paano iti-trim down. Maybe 30 to 45 minutes every preaching. Medyo mahirap yon. Pero yun ang gusto ng Panginoon para maisayos natin yung pananambahan. So, we are still in the message of God, more than conquerors in Christ. Chapter 1, the plan. The plan, ibig sabihin, before the creation, before the foundation of the world. And we are doing now the part 2 of this chapter 1, which is foreknown, or sa Tagalog, kinilala. Kinilala ka ng Panginoon. Hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan, sa isip, sa kamalayan ng Panginoon, kinilala ka niya. Sinabi niya, sa akin yan. Okay? Wala pang sandaigdigan, kinilala ka ng Panginoon. Akin yan. Ibig sabihin, pag nagdesisyon ng Lord na, akin yan, mine. Walang pwedeng umagaw sa iyo sa kanyang mga kamay. Pag pinagdesisyonan ng Diyos, kinilala ka niya, you are foreknew, before the foundation of the world, nasa kanya ka. And that your name was written in the Lamb's book of life. So we will read Romans chapter 8, verses 28 to 29. And it says, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He, Jesus Christ, might be the firstborn among many brothers. Okay. So, there are three things in God's plan of salvation, mga kapatid. In God's plan of salvation, there are three things that happen before the foundation of the world. Okay? Before the creation of the world, merong tatlong bagay na nangyari. Okay? Sa pagpaplano ng Diyos sa kaligtasan. Imagine this, mga kapatid. Imagine this. Hindi pa man nilalalang ang sandaigdigan, meron ng plano patungkol sa kaligtasan ang ating Diyos. That is why, mga kapatid, our salvation is not an afterthought. Ano yung afterthought? Yung parang nag-react ang Lord. May ginawa siyang bagay, and sabi niya, it is good. It is very good. Tapos may nanira dun sa ginawa niya, at nagulat ang Lord. Oops! May nangyari. Paano ko ibabalik to? Yun ang ibig sabihin ng nag-react ang Lord sa kung anong nangyari. No? Our God is not a reactive God. He is a predictive God. Not just predictive, He also the one planning what will happen. Ano ang mangyayari? Siyang mag-aakda noon. Kaya hindi niya ikagugulat ang mga bagay-bagay.
And there are three things, mga kapatid, na matutunto natin sa banal na kasulatan na nangyari sa past. Ito yung chapter 1 na pinag-uusapan natin, the plan of God. Number 1 is election. Number 2 is what we are discussing today, foreknown. And number 3 is predestination. Ito yung binasa natin kanina sa ating text. Romans chapter 8, verses 28 to 29. Those whom God foreknew, He also predestined. Meron na silang gagawin. Meron ng buhay, yung hinirang ng Diyos, kinilala niyang sa Kanya, at itinalagan niya. Anong gagawin niya doon? Itinalagan niya maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi mo ng huli, para that He, sabi dito, that He, Jesus Christ, might be the firstborn among many brothers. Sino yung mga many brothers? Huwag kayong mag-alala, kahit hindi nabanggit yung sisters. Considered na yon. Baka naisip, many brothers lang pala. So, ang mga elected pala, ang mga foreknown, ay mga lalaki. No. Hindi ganon, mga kapatid. Kasama kayo doon, brothers and sisters. Ewan ko kung mayroong nag-translate na parang meron nga yata akong nabasa, and brothers and sisters, translation. Pero ang ginamit natin is NIV, sabi sa NIV, that Jesus Christ might be the firstborn among many brothers. Yung mga many brothers na yun, ito yung mga taong elected, hinirang ng Diyos, and then, nung hinirang sila ng Lord, sinabi niya, akin to. Walang makakatinag dito. Sinabi ng Panginoon din yun sa John. Nasa mga kamay ko sila. Akin sila. And then, anong gagawin niya sa inangkin niyang sa kanya? Itatalaga sila. They were predestined. Itinalaga na maging kagaya ng Panginoong Hesukristo. So, mga kapatid, yan ang pag-aaralan natin. What are the benefits and the responsibilities that God gave to those people whom He elected, foreknown, and predestined? Okay? So, nagkaroon tayo ng question last time. When did God foreknew His people? Kailan niya kinilala ang mga sa Kanya? Dapat maliwanag na sa atin ito, mga kapatid, because we are speaking about the chapter 1, mga nangyari before the creation. Dapat maliwanag na sa atin na kinilala ng Diyos ang sa Kanya. Ibig sabihin, kabilang tayo ngayon, kagaya ng sinasabi ni Sister Yoli kanina. Kabilang yung mga mananampalataya ngayon, bagamat libu-libong taon na ang nagdaan, pagkatapos ibigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, pagkatapos niyang tapusin ang kanyang misyon sa lupa, mga kapatid, kabilang tayo ngayon sa sinasabi ng Panginoon na kinilala niya na mag-benefit sa ginawa ni Hesukristo sa Kalbaryo 2,000 taon na nakakaraan. Kasama tayo doon. So the answer is, we are foreknown by God, foreknew by God, kinilala ka ng Diyos, hindi pa man nagsisimula. Kailangan mag-sink in sa inyo, mga kapatid. Hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan, kinilala ka na ng Diyos. Ang hirap kasing nun eh. Alam niyo, pagka merong unang-una, ayaw natin, wala tayong desire magsaliksik, mag-explore. Wala tayong desire magbasa ng salita ng Panginoon. Ang mga naka-default, alam niyo yung default? Anong Tagalog ng default? Ang mga naka-default sa isip natin, sa puso natin.
Hindi ko maano yung, basta yun. Research yung Tagalog ng default. Ang mga naka-default sa isip at puso natin ay yung mga bagay lang sa sanlibutan. Pinanganak tayo, nakita natin ang buhay ng ating mga magulang, nakita natin ang kultura sa kapaligiran, nakita natin paano nagre-react ang mga tao, at ang mga tao na yan, lahat tayo, ay mga fallen creature. Depraved, nasira na ang ating image. Hindi na ito yung image na gusto ng Panginoon. Ang nakikita niya sa sangkatauhan, mga kapatid, is depraved image. Fallen creatures. So yun ang mga naka-default sa atin. Yun ang mga pinag-iisip natin. Yun ang mga desires natin. Okay? Yun ang mga, yun ang nakikita sa atin ng Panginoon, na nais niyang baguhin at ibalik doon sa kanyang kalagayan. Kung ganun tayo, at wala tayong pagnanais na mag-explore sa kung ano dapat ba ang makikita ng Diyos sa atin, napakahirap nating maunawaan. Yung kagandahan ng plano ng Lord, lalo na yung mga bagay sa nakaraan, lalo na yung plano niya na ginawa niya before the foundation of the world. Okay? Ano yan? 2 Corinthians. Because the natural man receiveth not the things of God. Kasi naka-default sa kanya yung kanyang sinful nature, fallen state. Okay? At ang magbibigay lang sa atin ng kamalayan, mga kapatid, para maunawaan natin ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos, is if isa tayo sa kanyang hinirang, kinilala, at itinalaga na maging kamukha ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, mag-aaralan natin later, one day, in the life of Pastor Doy, kasi hindi kung si Pastor Doy ay nanatili sa pagiging siya, bago niya nakilala ang Panginoon, hindi si Pastor Doy ang makikita niyo to. Baka nandun ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Okay? One day, because the Lord elected me, foreknown me, and predestined me to be like this, to speak about Him, mga kapatid, dumating sa buhay ko, I was 19 years old. 19 years old. First year college. Pastor, dapat 70 na. Opo, kasi nanggaling ako sa BPSU. Bansat dati. Doon una ako nag-college. And then pumunta ako doon sa Heroes. By 19 years old, God regenerated my spirit. The dead spirit was regenerated. Hindi ito mabilis, ha? Unti-unting pinakilala ng Panginoon ang sarili niya. Darating ang pagkakataong ganoon. And then, fast forward, babaguhin niya araw-araw, ikukonform niya sa kung ano ang misyon, trabaho, pagkatao. Medyo nakakahiyang sabihin niyo. Kasi ang likeness na sinasabi ng Panginoon ay, ng Biblia is, to be conformed to the likeness of His Son. Okay? Malayo yun. As compared to our life, ang layo natin kung ikukumpara sa likeness of Jesus Christ. But what God is talking about, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon is, yung glory ng Diyos na unti-unting aayusin, gagawin sa buhay mo, kung paano ang buhay ng Panginoon ay naging kaluwalhatian para sa pangalan ng Ama na hindi nakikita. Unti-unti. Kaya, nakakahiya, pagka tinatanong niyo si Pastor Doy, tinitingnan niyo yung buhay niya, tinitingnan niyo yung pamilya niya, tinitingnan niyo kung paano siya magsalita, tinitingnan niyo kung paano siya magturo, tinitingnan niyo kung anong alam niya. Pag tinignan niyo siya, at hinanap niyo doon, teka,
Sabi ni Pastor Roy, kamukha ng Panginoon sa Kristo. But sino ba siya? Ano bang nangyayari sa kanya? Di ba? Because yung tumatayo na tagapagturo, inuusgahan talaga ng Lord 2 times. Lagi nating sinasabi yan. Kaya nagiging maingat. Sabi ng Panginoon sa epistles ni Pablo, nagiging maingat ka. Nagiging mapagbantay ka. Kasi huhusgahan ka ng Panginoon. At ang kapangyarihan o kaluwalhatian ng Diyos para ang tao ay magpatuloy na kumilala sa Kanya na hindi nakikita ay mababanaag doon sa Kanyang mga hilirang at mga pinili. Kaya pag tinignan si Marlo ng kanyang mga kaklase, ng kanyang mga kaibigan, ano ang nakikita nila kay Marlo? Pag tinignan si Kuya Ann, kasi sinasabi na, we are Christians. We are followers of Jesus Christ. Anak tayo ng Diyos. Paglayin natin ang buhay na walang hanggan. Para tayong nagbebenta ng isang produkto, kinukumbinsi natin ng tao na may gantong klase ng pangako at may gantong klase ng buhay na ino-offer ng Diyos. Kapag naglakad ka sa madlang people at sinabi mo sa Kanya, halika kayo sa kingdom ng Lord, maganda doon, gantong nangyayari. At sinipat ka ng tao, ha? Ganyan ba talaga ang nangyayari? Anong nakikita sa'yo? Yon. Ginagawa tayong konforme ng Diyos. Kamukha ng Panginoong Kristo. Okay. Ginawa na yun ng Panginoon. Pinlano yun ng Lord. At hindi siya magkakamali at hindi sasablay na pagkahumirang siya ng tao. Kinilala niya ang tao na yon at itinalaga niya ang tao na yon. Hindi sasablay. Ganun ang magiging buhay niya. I'm not pressuring you, my dear brethren. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Hindi ko kayo pinag-pressure. Ay, napakahirap pala. Na isang mananampalataya. Kailangan pala talagang makita sa akin po. Of course. In the first place, hindi kayo ang gagawa nun sa sarili niyo. Unti-unting gagawin niyo ng Lord habang lumalakad kayo sa Kanyang kaluwalhatian, unti-unting babaguhin tayo ng Panginoon papunta sa Kanyang kaluwalhatian. Okay? So, God has done that. Ginawa ng Lord yun noon na magiging ganun ka. Pinagplanuhan na niya. Okay? So, if you assess yourself, para matulungan mo ang sarili mo, i-assess mo ang sarili mo, ano bang pinagdidesisyon ko ngayon? Ano bang pinag-iisip ko? Ano bang mga plano ko? Papunta ba ito dun sa katotohanan ng sinasabi ng banal na kasulatan na mangyayari sa mga hinirang, kinilala at itinilaga ng Diyos na maging kamukha ni Kristo? I'm telling you the truth. This is not to pressure every one of us. Na dami ko pang gustong gawin sa buhay na. Dami ko pang plano. Hindi ba sabihin, hindi na ako makakapunta sa ganito. Hindi ba sabihin, hindi ko na magagawa. No. We are thinking of our happiness. At yung happiness na yon, kinakahon natin sa pamamagitan ng ating depraved mind, depraved heart. Doon natin kinakahon ng happiness. Gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan, gusto ko ma-attain to, gusto ko ma-attain niya, gusto ko makapunta doon, gusto ko makapunta dyan. Doon natin kinakahon ang happiness na iniisip natin na magiging maligaya tayo. I'm telling you, mga kapatid, hindi ka liligaya. Okay? Bakit? Hindi yun ang kaligayahang sinasabi ng Biblia. Makamit mo man yun, makarating ka man noon, magkaroon ka man noon. In the end, mga kapatid, hindi mo makukuha yung sinasabi mong kaligayahan na mangyayari pag nakamit mo na yan. Alam ni David yun? Alam ni Solomon yun? Sapagkat nakuha nila yun, pero hindi dumating si kaligayahan. Meaningless, sabi ni Solomon. Okay?
Si David naman, meron siyang kayamanan, meron siyang kaharian, meron siyang kapangyarihan, meron siyang mga asawa. Even David, 7 ang asawa ni David. 7 ang asawa ni King David. Si Solomon, thousands. Lahat ng desire, nakuha nila. But in the end, sinabi nila, meaningless, meaningless. Si David naman, sabi niya, whom have I in heaven? And earth, this earth, has nothing I desire besides you. Okay? Nakamtan niya lahat, but ang kanyang final assessment, analysis is, this earth, woman, wealth, kapangyarihan, name it. Nakuha niya, but in the end, sabi niya, this earth has nothing I desire. Besides you. Ikaw ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. So we are foreknown and predestined to enjoy that, to experience that joy na nakahanda, inihanda ng Lord. At hindi sasabla yun, makukuha mo yun kung ikaw ay hinirang, kinilala, at itinalaga ng Diyos na maging kamukha ng Panginoong Heso Kristo. Does a person have any participation being foreknown by God? Meron ba tayong ginawa tungkol doon? Nasaan na yung kinanta ni Sister May kanina ng praise and worship? Ang tanong kasi is, yung una, ano yan, yung una? Nandun kasi yun sa kinakanta natin. Ako natutuwa. Dahil yung message nandun. Saktong-sakto sa kinanta. Hindi mo kami nag-uusap. Okay. Does a person have any participation being foreknown by God? Meron bang inambahag ang tao, anuman, para magdesisyon ng Diyos na hirangin ka, kilalanin ka, at italaga niya sa future na maging kamukha niya sa Kristo. Meron ba tayong participation doon? Okay, the answer is none. Wala akong participation. Itong sagot kung nag-ring sa atin. Sabi doon, behold our God, seated on His throne, sovereign, let us adore Him. Nothing can compare to Him. Let us adore Him. Now, ito yung sagot. Who has given counsel to the Lord? Sino nagbigay ng pagpapayo sa Panginoon? Tinayuhan ba siya? Nino man? Gantong gawin mo Lord, mabait naman ako, Lord. Para sa iyo naman ako sa future. Lord, ako huwag mong kalimutan. No. Who has given counsel to the Lord? Sino nagpayo sa Kanya? And when He decided things, kapag nag-decide na siya, ang tanong, who can question any of His words? Magaling ka? Questionin mo. Can you really handle the truth? Questionin mo. Kapag hindi ba niya ni-reveal? Pag hindi ba niya sinabi, magtitiwala ka ba na it is for your good that some things pertaining to God are not revealed. Hindi ni-reveal. Magtitiwala ka ba? O questionin mo siya, Lord, bakit di gano'n? Kaya nung nagtanong sa kanya ang mga apostol, sinabi sa kanya, Guro, bakit patalinhaga mong sinasabi? Listen very carefully. Pakinggan niyo mabuti ito, mga kapatid. Guro, bakit patalinhaga yung sinasabi pag nasa crowd kayo? Bakit hindi niyo na lang diretsahin? Di ba may question? Ano sabi ng Lord? Actually, nagtitiyaga siya. Napaka-patient niya sa kanyang mga. Sabi niya, that's my decision. Sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Sa inyo,
Papaliwanag ko. Sa kanila, hindi. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Tumingin man sila ng tumingin, wala silang makikita. Sinabi ba niya yun? Sinabi niya, kukwestiyonin mo yun? Who can question any of His words? Who can teach the one who knows all things? Sino magtuturo sa Kanya na alam ang lahat ng bagay? Sasabihin ka natin sa, Lord, mali ka! Ang bihira! Mali ka, Lord! Pwede ba tayong mag-ganon? Hindi. Who can teach? The one who knows all things. Ano yung susunod and last sabi doon? The one who knows, who can fathom all His wondrous deeds. Sino talaga makakakalkal at makapagpapaliwanag ng lahat ng napakaiinam na trabaho ng Lord, kabilang na ang iyong kaligtasan, kapatid. Paano ka niligtas ng Panginoon? Paano niya pinag-isipan yun? Paano niya pinagplanuhan yun? Okay? So, does a person have any participation being foreknown by God? The answer is none. Wala kang partisipasyon. It is His soul, sovereign, careful decision. At walang makaka-question ng kanyang katalinuhan kung paano siya nagdidesisyon. Yan ang sinasabi natin. When we sing about things, when we sing things about God, kailangan pinagbubulay-bulayan natin. Who can fathom all His wondrous deeds? Ano ibig sabihin na? Nini natin. Okay. Now, what are the benefits and responsibilities therein being foreknown by God? Ano meron na benepisyo? Kapag ikaw ay hinirang ng Diyos, kinilala ka niya, at itinalaga kanyang maging kamukha ng Panginoong Kristo. Anong meron doon? Anong nasa package? Sister Aloha? Anong meron na talagang magbibigay ng kaligayahan sa iyo? Once you are living this life, the life na pinagbuwisan ng buhay ng Lord para mapunta sa iyo, while you are living this life, ano itong mga experiences na to na nagpapatunay that you are really one of the elect of God? Okay, number 1. Sabi diyan, God will be with them in any circumstances in their life. Verses 1 to 2. Binasa natin last time. Yung Isaiah chapter 43. Ito yung unang benefit mo, kapatid, being an elect of God. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya lulubayan, hindi kanya, ano yung isa? Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan sa anumang sirkumstansya ng iyong buhay. Mararanasan mo yan, kapatid, at hindi mo maikakaila yun. If you are one of the elect of God, God will be with you in any circumstances of your life. Okay? Sabi doon, this is what the Lord said. Isaiah 43, 1 to 2. This is what the Lord said. He who created you, He who formed you, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, huwag kang matakot dahil may benefit ang pagkahirang ko sa iyo. Ito yun, isa, sabi niya, fear not, I have redeemed you, I have summoned you by my name, you are mine. Sa akin ka, or noon, kinilala kita.
When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Okay? Literal ba, Pastor? Merong literal na nabasa tayo sa Biblia. Sa panahon natin, literal ba? Okay, anong pinag-uusapan dito? Yung mga sirkumstansya ng buhay. Ano man ang kinakaharap mo. Ano man. Kung elect ka, kung hiniran ka ng Diyos, ano man yan, hindi ka ma-overcome ng anumang sirkumstansya. Trials, temptations, problems, struggles in life, even yourself. Yung mga sarili mong gusto, hindi tatalon. Ito kung elect ka ng Diyos, may mga gusto ka Nangyayari ba ito sa'yo? May mga gusto kang mangyari, elect ka ng Diyos. Pinapakailaman ng Lord ang buhay mo. Tama ba? Tama ba? Pinapakailaman ka ba o nagagawa mo talaga? Gusto mo pumunta ng cabaret, makakapunta ka. At hindi, hindi ka sinusurot ba? O wala kang nararamdaman. Sinasabi mo, anak ka ng Diyos, o meron kang kabet. Pinupuntahan mo, meron kang schedule dun sa kabet mo. Nagagawa mo yon. Hindi ka sinusuro. Hindi ka elect kung ganun ka. I'm telling you the truth. Sinasabi mo lang na Christian ako, ligtas ako, pero ginagawa mong gusto mo at wala kang nararamdaman. Ibig sabihin, walang Holy Spirit na nagsasabi, hoy! Day! Mali! Huwag mong puntahan yan. Walang ganon. Dire-diretso ka. Hindi ganon. Ang sabi dito, when you walk through the fire, sometimes it means temptation. Okay? When you walk through the fire, eto na, meron nang nag-ano sa'yo. Meron nang nag-tempt sa'yo. When you walk through the fire, hindi ka masusunog nun. Magkakaroon ka ng decision. Maybe, dahil meron kang gusto, yung gusto mo laban dun sa gusto ng Lord, maybe nung tumutugso sa'yo, hi! Nung pagtingin mo, hi! Ang ganda. Ang ganda. Maybe, may second look ka, ang ganda talaga. Pero ito na kagad, sasakpalin ka na ng katotohanan, Anong pinaggagawa mo doon? May ganun kagad. Nandun yun. Hindi nawawala yun. Amen? Meron ka ba nun? Or, nung dumating siya, hi, ang ganda. Hi, okay. Hulog si Doy. Hindi pwedeng ganun mga kapatid. I'm telling you the truth. Hindi magkakaganon. Tumitingin ka ba? Of course. Nakaka-appreciate ang mata ng tao. Tumitingin ka. Pansumandali, parang, wow, ganda. Nangyayari sa tao yan. Pero pupuntahan mo ba yon at gagawin mo? No! Hindi mangyayari yon sa isang elect. And that is the truth. Ngayon kung hindi ka pa regenerated, okay, you are living the life of a sinner, of a depraved state. Kung hindi ka pa talagang regenerated, ibig sabihin, hindi pa na-born ang Spirit sa'yo. Pwedeng nangyari sa iyo. Pwedeng nangyayari sa iyo. And then isang araw, ginising ka ng Lord, hindi na muling mangyayari sa iyo. I'm telling you the truth. Hindi na muli. Dahil hindi papayag. Greater is He who is in me
than He who is in the world. Kasi pag nangyari, parang hindi totoo yung sinasabi dito. Yun ang, pag nangyayaring kaya ka palang marahuyo dun sa temptation at ginawa mo, ang pinag-uusapan ko dito yung ginawa mo Hindi natin pinag-uusapan yung natingin ka, na-appreciate mo. Meron talagang ganon. Nakaka-appreciate ka talaga. Pero yung pinintahan mo at narahuyo ka, ginawa mo, kapatid, hindi pwede yun. Hindi mangyayari yun sa isang hinirang ng Diyos. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Baka, pag hindi natin sinasabi yung katotohanan dito, ang tumatakbo sa mga isipan nyo, ligtas na ako. Tinanggap ko kaya ang Panginoon. Sabi ni Kuya Ann, tinanggap ko kaya ang Panginoon. Pinatawad kaya ng Panginoon yung past sin, present sin, and future sin. Kaya, babaero ako noon, tinatawad ng Lord. Pwede kung babaero ngayon, papatawarin ng Lord yung present. At babaero ako forever, papatawarin ako ng Lord, past, present, future. No! Hindi ganoon ang sinasabi ng katotohanan. Okay? Hindi ganoon. Hindi ganoon ang pananampalataya natin. Meron kasing ganoon. Meron mga ganoon na makikita tayo sa kapaligiran. At sasabihin natin, hindi totoo yung pananampalataya. Kasi may mga taong gano'n, nakikita natin, sinasabi, mananampalataya sila, sinasabi, anak sila ng Diyos. Tingnan mo naman. Ilan yung babae niya, ilan yung... hindi tayo gano'n. Hindi gano'n ang tinuturo natin. At hindi gano'n ang pananampalataya natin. Okay? We are not judging people, but we are judging lives. Okay? Sabi ng banal na kasulatan. Hindi mo pwedeng husgahan ng tao. Ay, si hindi ito maliligtas si kasi ganito siya. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Pero pag nakita mo ang buhay niya, pwede mong sabihin, sabi ng banal na kasulatan. Yung ganong klaseng buhay, yung pambababae, yung pagsusugal, yung ganyan, hindi buhay ng isang ligtas yun ang pwede mong sabihin. Pero hindi mo pwedeng sabihin, eto hindi maliligtas. Sinong nakaalam na baka isang araw ay kumilala siya sa Panginoon? Kaya lang sinabi mo na hindi siya maliligtas. You have no right to judge the person. But, sabi ng Biblia, we have all the right to judge the life. Kasi kung hindi natin kayang i-judge ang life, kung anong mali at tama, ay lahat na tayo mapapahamak. O sabi niya mananampalataya ng bababae, pwede pala yun, bababae na rin ako. Kasi hindi mo kayang i-judge kung anong tama at kung anong mali. Okay? So, that is one of the benefit. Number two benefit. God will favor them over the unbelieving world. Verses 3 to 4. Okay. Yan ang isang mong mararanasan, kapatid, bilang isang kinilala ng Panginoon. God will favor you if you are an elect of God over the unbelieving world. Okay? Verses 3 to 4. Ang sabi diyan, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give men in exchange for you, and people in exchange for your life. Okay. Mararanasan mo yun, mga kapatid. Makikita mo that God is favoring you. Pinapaboran ka niya over the world na ayaw kumilala
sa Kanya. Nararanasan niyo ba yan? Na ang pabor ng Diyos nasa inyo, at ang pabor na yun ay hindi mo makita sa mga pinagtutulakan ng Diyos, sa mga nag-i-ignore sa Kanya, sa mga tao ang gusto lang sa buhay ay puro, ang tawag dyan? Hayahay. Kabalastugan sa buhay. You will see and you will experience very clearly, my dear brethren, that God is really favoring you. Ang pabor ng Diyos ay nasa iyo over those people whom ignoring the gospel, the promises of God, ignoring the good news of God, ignoring Jesus Christ, ignoring the plans of God. Nakita natin yon sa buhay ng Israel. God favored Israel over Egypt. And God also, sa life ni Moses yon, sa time ni Moses. And also, God favored the Israelites sa time ni Joshua over the Canaan's land people. Okay? The Amorites, the Amalekites, the Jebusites, the Hittites, the Hivites. God favored His people over those people na ayaw kumilala sa Kanya. Hindi lang tayo pwede magbanggit dito ng mga pangalan. But we know and we experience that God is really favoring His elect over those people na ayaw kumilala sa Kanya. And benefit number 3 is benefit number 3. Yan. Ano nandito ba? Ayan, benefit number 3. Verses 5 to 7. God will lead them back to His kingdom and His glory. Yan ang benefit mo, kapatid. Nagdesisyon ng Lord sa past, before the foundation of the world, na tutubusin ka niya. Listen very carefully. Ibig sabihin, okay? Kasi bago pa man mangyari ang lahat, meron ng Redeemer. Meron ng plano ng redemption, ng pagtubos. Wala pang mundo, wala pang tao, wala pang kasalanan, nandito na yung plano ng redemption. May pagtubos na. Ano ibig sabihin? Pagpasok ng istorya ng tao, habang nag-a-unfold ng history, mga kapatid, babagsak ang tao sa kasalanan. Including you and me. Babagsak tayo sa kasalanan. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fell short of the glory of God. That is why the plan is, makasalanan si Doy. Makasalanan si Doy. Ang plano ko, hirangin siya, kilalanin siya, at italaga siyang sa akin, maging kamukha ng aking anak na si Jesucristo, na nandun na, before the creation. Okay? I-redeem ko siya. Ibig sabihin, mga kapatid, si Pastor Doy ay makasalanan. At tutubusin ako ng Diyos sa aking kasalanan sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon nang nakakaraan. At tapos na ito. And Jesus Christ cried aloud, "Finished! It is finished! Naganap na!" Ibig sabihin, Pastor Doy was redeemed. Do you believe that? Are you convinced? Are you persuaded that you really are redeemed by God? If you are convinced,
That is the very reason why you say, who can question any of your word? Hindi ko saulado. Nakakaawit ka ng maligaya, punong-puno ng pag-asa. Because you understand. And the result of understanding is appreciation, thanksgiving. Dahil nauunawaan mo kung anong ginawa niya sa'yo. You are redeemed by Him. Okay? At ibabalik ka ng Diyos. Dadaling ka ng Diyos. That is His plan. Makasalanan ka, pero dadalhin ka pabalik ng Diyos. Papunta at pabalik sa Kanyang kaluwalhatian. Okay? He will bring you in a state, yung sakdal na state, in His likeness. Yung original state na meron ka. When God said, we will make them, we will create them in our image. Nagkasalang tao, nawala yung image na yun, naging, depraved state ka. Si Pastor Doy nasa depraved state. But because the Lord decided and has planned to redeem me, mga kapatid, it is one of my benefits na God will bring me back to His glory and to His kingdom. Do you understand that? Kapag naiintindihan mo yun, kapatid, yung istorya, yung redemption, yung gospel, yung good news, sasabog talaga ang pagsamba mo. Papayag ka talaga sa kung anumang sinasabi ng Panginoon if you really understand. And then we will go to our first responsibility as an elect of God. First responsibility. Yan ba? Yan. God will use them to lead people back to Him. Okay. Actually, meron pa tayong isang benefit. Benefit number 4. Pero pag-uusapan natin yan later on. Inuna natin yung first responsibility. Kasi ito yung kadugtong, mga kapatid, unawain natin. Ito yung kadugtong, bakit kanya niredeem at ibinalik papunta sa Kanya. When you are experiencing the benefits of your redemption, nararanasan mo na, naiintindihan mo na, kapatid, kung anong plano ng Lord, anong ginawa niya sa iyo, at kung sino ka sa Kanya. The result of this, mga kapatid, listen very carefully. Ang magiging resulta nito, ang produkto nito, mga kapatid, is yung desire mo na ilalagay ng Diyos sa puso mo, sa isip mo, na ipaliwanag kung ano ang mga nai-experience mo. Kakaintindihan tayo, mga kapatid. When you see yourself na nung una, careless ka, mindless ka, naive ka, walking, and then, nung nakita mo, babagsak, nakita mo yung balon, nakita mo yung kapahamakan, the end result is, kung talagang nakita mo ang kapahamakan, the end result is, ayoko na dyan, I will turn back, alis ako dyan, may makakasalubong ako, anong sasabihin ko sa kasalubong ko? Anong sasabihin ko sa kasalubong ko? Pag may nakasalubong akong papunta rin doon sa kapahamakan na yan, anong sasabihin? Oops, bro, sis, sandali, may bangin doon, huwag kang pupunta. Tama ba? Yan ba ang resulta? Kung nakita mo ang kapahamakan, kung naiintindihan mo mabuti ang kapahamakan, kung hindi, talagang wala kang sasabihin. Bakit? Tuloy-tuloy ka lang doon sa bulusok. Sa araw, nandun ka sa impyerno, pabulusok ka. Pero kung nakita mo ang kapahamakan, pinakita sa'yo ng Lord kapahamakan, alis ka doon, at wawarningan mo ang mga taong makakasalubong mo dahil may kapahamakang naghihintay sa kanila. Tama, mali? Tama. Okay? So yun ang responsibility mo. First responsibility as an
as an elect of God, being foreknown by God, is God will use you to lead people back to Him. Nangyayari ba ito sa'yo? Natitigatig ba ang puso mo? Nababurden ka ba? Meron ka bang ganong urge? Dumating ba sa buhay mo? May mga kwento tayo dito ng mga kapatid. Lalo na yung panahon ng kabataan. Like yung kay Pastor Boyet, sinasabi niya, pupunta siya sa Baryong Guyan ba yun? Ano yung pinupuntahan mong lugar na mag-isa ka? Ungguyan? Sibol. Yan ba yung Ungguyan, ano? Tama ba? Malapit lang yung Baryong Guyan sa Sibol. Yung Sibol, mga kapatid, ito yung, kung alam niyo yung Paseo Padre, yung Paseo Padre. Tama ba bro? Yung doon sa may dagat doon, after ng Paseo Padre. Sa Dampari, yung dagat doon. Meron siyang urge. Meron siyang desire na pumunta doon sa mga mapapahamak. Okay? Sa mga hindi nakakakilala. Nandun siya. Bakit? Kasi nakita ni Pastor Boyet yung kapahamakan. Okay? Yan ang resulta ng nakita mo na may kapahamakan, meron kang desire na sabihin sa mga tao na may kapahamakan. Mag-ingat kayo. Huwag kayong pumunta doon. May kapahamakan. Ganon tayo bilang mga elect ng Diyos. O nasan ka? Sinasabi mo, mananampalataya ka. Ano? Papaliwanag ka ba patungkol sa mabuting balita? Nakikita mo ba yung urgency? Nakikita mo ba yung paghahangad na mapapahamak siya? Anong gagawin ko sa kanya? So one of your responsibility as an elect of God, being foreknown by God, being predestined to be conformed to the likeness of Jesus Christ, is the same desire, the same urge, like what we have seen in the life of our Lord Jesus Christ. Okay? Sasabihin mo. Pag binigyan ka ng pagkakataon ng Lord, sasabihin mo kung sino ang Lord. Anong ginawa niya? Anong kalagayan ng tao na makasalanan? Papaliwanag mo, may pag-asa ka. Pumunta ka sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya. Mamuhay ka ng kamukha ng buhay niya. Okay, that is one responsibility. Number 2 is, ayan. Okay, hindi natin bubuksan yung number 2, medyo mahaba. Meron pa tayong number 2, number 3 responsibility, and last benefits, number 4. We will close with this, yung pinag-aralan natin na number 2 responsibility, or number 1 responsibility, which is God will use them to lead people back to Him. So, dun muna tayo mga kapatid. Ika-close natin ang message dito sa responsibility number 1. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin siya. Tayo po'y manalangin ng pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah! 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 O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin, sa iyong mga hinirang, sa iyong iglesia. Ama, salamat, sapagkat ang totoo, hindi namin alam, wala kaming kaalam-alam, ni hindi kami nagpaplano o nagdidesisyon na kilalanin ka at bumalik sa iyo. Wala kang makikita anumang bagay na papabor para sa amin. Ngunit salamat, aming Ama. Salamat po sa katotohanan itinuturo mo rin sa amin. That before you created the world, you already decided to elect us, to foreknow us, to predestine us.
in the likeness of your Son, Jesus Christ. Lord, as we continue to experience your benefits, Lord God, as we continue to experience the truthfulness of your promises, Lord God, to us. Lord, napapatunayan namin na totoo ka at totoo ang iyong mga pangako. Nagsisilbi rin itong katatagan namin, Panginoon, na lubusang magpatuloy ng may pananampalataya at paniniwala sa iyong mga sinabi sa amin bilang iyong mga hinirang. Ama, nandito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Lord, kaawaan mo po kami. Patuloy mo po kaming paboran. Patuloy mo pong ipakita sa amin ang katotohanan. Huwag mo po kaming lubayan. Pakialaman mo po kami at kulitin. Because yun lang ang pamamaraan, Panginoon, para magising kami. Kung kukulitin mo kami, papakialaman, hindi lulubayan, hindi pababayaan, hindi iiwan. And here is your church, the Truth and Life Christian Church, Lord God. We are submitting, Lord God, to your plans. Salamat po, aming Ama, salamat po. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papuri, pagsamba, pagpapasalamat sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen and amen and amen.